pinawalang sala na ng COMELEC itong si Senator Marcoleta. Hindi na po yan, wala na pong nilalabag na batas kasi may nagbago na po sa batas. So kung wala na po sa batas yung paglabag niya, wala po nilalabag na batas si Senator Marcoleta. Okay? So dito naman po sa hindi salin, paano mo ilalagay sa salin? Naubos na nga dyan po sa kampanya. Natibag tayo. Oo nga, pasensya na, kasalanan ko to. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Huwag mong sabihin yan dahil kasalanan ko ito kasi bobo ako. Ako ang may kasalanan kasi mas bobo ako. Hindi ako papayag na mas bobo ka kaysa sa akin! Ako ang mas bobo kesa sa'yo. Hindi ko matatanggap na mas bobo ka kaysa sa akin! Ang bobo mo? Kitang-kita naman sa video na mas bobo ako. Sa susunod na hearing, papatunayan ko sa'yo na mas bobo ako! Ako rin sa susunod, mas bobobohan ko pa. Wala akong oras makipag-usap sa bobo! Bobo ka rin! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Senator Marcoleta po, ngayon pong dyan po sa Sandigan Bayan, ngayong araw na ito, ay nag-plead ng not guilty, no? Sa dalawang kasong isinampa sa kanya. Okay? So, sana mapabilis na po yung proseso kasi yung mga kaso naman po ni Senator Marcoleta, sabi nga niya, gawa-gawa lang para lang mapigilan siya, pero hindi po ubra na siya po ay manatiling nakakulong samantalang wala naman pong basihan yung isinampa sa kanyang mga reklamo. Okay, pag-usapan din po natin ayon po kay dating spokes ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Salvador Panelo, ang pamumuno daw o yung pag-preside daw po ni Senator Chis Escudero ay walking disaster. Partikular na binabanggit niya yung palpak na pagpayag ni Senator Cayetano na banggitin itong yung testimonya ni Las Cañas. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na po natin. No? Unahin na po natin itong deklarasyon ni Senator Marcoleta na not guilty. Ngayon pong araw na ito po, naghain na not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, July 22, 2026. Kaugnay ng kinaharap niyang kasong plunder. Dalawa po yan, yung kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o Anti-Gift Giving Law para sa mga pampublikong opisyal. Ito po, nag-ugat po itong kaso na to sa sakdal na 75 milyong halaga ng campaign donations na di umano ay hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Senator Marcoleta. Kasama sa mga kinasuhan ng kanyang donor, yung mga nagbigay po nitong 75 million na sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Okay, sa kasalukuyan po, nakapiit si dating Senador nakapiit po si Senador Marcoleta dyan po sa may Payatas sa New Quezon City Jail.
na matatagpuan po sa Payatas. Okay. Matatandaan po natin na naaresto po si Senator Marcoleta at siya po ay pansamantalang na hospital arrest dahil po sa kanyang mild pneumonia na karamdaman. Ngayon po ay naroon po siya nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay. Maliban po dyan, so talakayin po natin, no? Bakit po tayo naniniwala na mabibigyan po ng mapapalaya ito si Marcoleta, Senator Marcoleta? Dahil malinaw naman po yung sinampa po sa kanya na 75 million ay campaign donation. Wala naman pong nagsasabi na ito po ay binigay kay Senator Marcoleta para magkaroon po ng o manghingi po ng pabor, no? Yun po kasi yung definition po ng kaso na Presidential Decree number 46 para maiwasan na magbigay ng pabor. Actually, yung nangyari po, hindi po nakahingi ng pabor yung mga nag-donate ng campaign donation kay Marcoleta, no? Kasi yan na nga, kaso po ang inabot nila. Hindi po sila nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Unlike po sa isang tao, sa isang kandidato na nakatanggap din po ng campaign contribution mula po kay Lagdameo, mula po kay Tio Laurel. Sino pa ba yung isa na malaki rin na nagbigay? Dito po sa kay Mel ng Pagcor. Ano nang apelyido ng Mel Milyonaryo ng Pagcor? PCSO pala, PCSO. Sila po mga nagbigay din ng malalaking campaign contribution eh. Mas malaki pa po kaysa dito sa pinagsama-samang campaign contribution kay Senator Marcoleta. Si Lagdameo lang, mas malaki pa po yung binigay na campaign contribution ni Lagdameo kay Pangulong Marcos. Ngayon, kung mali po pala yung magbigay ng Mel Robles. Yan, si Mel Robles. Ngayon, kung mali po pala yung pagbibigay ng campaign donation, kasuhan din po si Pangulong Marcos, kasuhan din po yung mga nagbigay kay Pangulong Marcos. Di po ba? Bakit po si Marcoleta lang ang tanging may kaso? Kaya po sinisigaw na ito yung tema ng mga rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa po tayo check ha. Ako po, wala pa yata opisyal, no? Sino po yung mga iglesia dito? Wala pa bang opisyal yung sinasabi na February 27? Malapit na yan. Sana balitaan nyo kami. Pagka isang malaking rally daw po yan. Kaya lang, hindi pa natin pwedeng i-announce. I-announce lang natin pag opisyal na. Malay nyo, ano lang po yan, di ba? Okay, sa makatwid po, kaya po natin tinatawag na selective justice na naman ito. Katulad po nung kay BP Sara. Na-imagine niyo yung NBI director, ang sinabi niya. Confidential po, hindi po namin masasabi kung sino po yung mga yung person of interest. Single po dyan sa mga kinausap ni BP Sara na hitman. Wala bang title? Hindi ko nalagyan ng title. Mahirapan na tayong habulin. Teka muna. Subukan nating habulin. Kaya pala nalilito. Walang pumapasok. Wala palang title. Baka, ayun, wala ngang title. Badong aratin. Kaya pala tayo konti pa rin eh. Teka lang po, lalagyan lang po natin ng titulo ha. Kasi po, pag walang title, hindi po yan na nire-recommend ni YouTube eh. Meron ba naman Badong Aratilis Vlogs slide? Lalagyan lang po natin ng title. Nakalimutan ko, Marcoleta.
O yan, maraming salamat po sa nagsabi na walang title. Okay, tuloy na po tayo, no? O, ikalawa. So, yan po yung una, yung 75 million na sinasabi po na campaign contribution. Yung sinasabi naman po na kaya may kaso kasi hindi dinaklara sa SOSE at saka sa SALN. Matagal na natin to na paliwanag. Ulitin na rin lang natin, no? Hindi na po kaso yan. Hindi na po krimen, sabi ng COMELEC. Yung hindi po pagdedeklara ng SOSE sa anang campaign contribution sa SOSE ay hindi na po kinukonsider ng COMELEC na criminal offense. Kaya nga po, pinawalang sala na ng COMELEC itong si Senator Marcoleta. Hindi na po yan, wala na pong nilalabag na batas kasi may nagbago na po sa batas. So kung wala na po sa batas yung paglabag niya, wala po nilalabag na batas si Senator Marcoleta. Okay? So dito naman po sa hindi SALN, paano mo ilalagay sa SALN? Naubos na nga dyan po sa kampanya. Tandaan nyo po, ito po ay dinonate para campaign contribution. Para gamitin ni Senator Marcoleta. Kailan ba ng kampanya? Kailan ba yung eleksyon? Mayo. Paano mo ilalagay yan kung ubos na? Samantalang ang SALN po, ginagawa po yan December. Yung huling pera mo, kung magkano yung pera mo. Bakit po mapupunta sa SALN yan kung ubos na? Hindi po yung SALN, hindi po yan talaan ng mga pumasok at lumabas na pera sa'yo. Ang ibig po sabihin ng SALN, magkano ang pera mo, magkano ang asset mo sa December 31, 2025. So kung ubos na po yun, nagamit po yung 75 million sa kampanya, ano pong isusulat na SALN dun? Ano po yung isusulat sa SALN? Ubos na nga. Nung Mayo pa lang. Okay. Ikalawa po, yung gift giving, ayan po, malinaw po yan, na wala pong paglabag si Senator Marcoleta kasi wala naman pong hininging pabor sa kanya yung mga nagbigay ng regalo. Wala nga pong pabor na naibigay si Marcoleta. Ganito po yan. Kung ang masama po, nagregalo ka out of the blue, wala. Exempted. Nakalagay po sa batas. Bawal magregalo sa public official. Bawal magbigay ng monetary gift. Pero ang exemption po ron, pwera lang kung ito ay campaign contribution. Malinaw po na campaign contribution yun eh. Kasi po, bakit po pinagbabawal po yung pagbibigay ng regalo? Kasi karamihan po ng nagbibigay ng regalo, dahil kultura po natin yung mga Pilipino, di ba? May utang na loob ka. Halimbawa, binigyan ka ng 100 million. May utang na loob ka rin sa tao na yun. It's either, pag presidente ka na, ilalagay mo siya as cabinet official, o advisor, o ilalagay mo siya na general manager o presidente ng Philippine Charity Sweepstakes, may bawi yung binigay na campaign contribution sa'yo, kaya ka pala binigyan para babawian mo sila ng posisyon sa gobyerno. Yun po ang pinagbabawal. Sino po ba napaboran ni Senator Marcoleta? Wala na nga nakuhang pabor yung mga nagregalo sa kanya. Kaso po, kasama niya ngayon na nakakulong. Imbes po na pabor ang makuha nila kay Senator Marcoleta, kaso po ang kanilang kinaharap dahil sa nagbigay sila ng campaign contribution. Okay. So, sabi po ni Senator Marcoleta, not guilty. Sana makita ng sandigang bayan yung mga katwiran na to, no? Dinismiss na yan, 75 million, dinismiss na ng COMELEC. Hindi siya election offense. Hindi siya pwedeng ilagay sa SALN dahil hindi naman siya pera ni Senator Marcoleta noong December. Ubus na po siya, Mayo pa lang dahil Mayo ay election. Okay. Sana po maliwanagan at makalaya na po para naman makarinig tayo
ng nambabalatuba sa mga katulad nitong pilit na pilit tong mga prosecutor na maglatag ng mga testigo na wala naman pong kinalaman sa kaso. Okay, good luck Senator Marcoleta, sana makapagpiyansa ka. Sana ay meron pa palang isang balita kay Senator Marcoleta, no? Nag-apply din po si Senator Marcoleta na humiling sa impeachment court na siya po ay makaboto mula sa kulungan. Hiniling kamakailan ni Marcoleta sa Senate Impeachment Court na payagan siya makaboto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakadetine. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ipapasa ng Sandigan Bayan sa Senado ang usaping ito dahil ang kapulungan ang may kapangyarihang mag-amyenda ng sarili nitong patakaran para sa partisipasyon ng mga nakakulong na miyembro. O, teka muna. Tanong mga kapatid, hindi ba binasura na ng Sandigan Bayan yung kahilingan ni Jinggoy Estrada na siya ay makalahok? Ano po pagkakaiba nito? Kasi po si Jinggoy sinuspend. May suspension po eh. Si Senator Marcoleta wala pong suspension. Okay. Alam nyo, kailangan talaga si Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta, tama naman po yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, nakukulangan tayo sa bangis eh. Yung, kita nyo, natuwa tayo lahat nung binarabara na ni Pia Cayetano si Jerbil Luistro, di ba? Barado eh. Akalain mo, naglagay kayo ng mga testigo na wala namang kinalaman sa kaso? At yan po ang puna kay Senator Escudero. Bakit mo inalaw? Ito po ang puna sa kanya nito pong si Panelo. Sabi po ni Panelo, Chis, a walking disaster. Yan. Ito ang naging matinding puna ni dating Chief Presidential Legal Counsel at spokes Attorney Salvador Panelo sa pagpe-preside po ni Senator Chis Escudero matapos payagan ang pagbanggit sa apidabit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Panelo, ito po ang kanyang pahayag. This presiding officer, excuse me Chis you're a walking disaster pagdating sa pag-preside mo. Kasi hindi mo dapat pinayagan yun. It was just a scrap of paper. So yung pinabasa niya po, yung scrap of paper, parang nagpropaganda lang po. Kita niyo yung mga sinabi doon na si BP Sara ay sangkot. Sangkot na po siya dyan sa kaso sa ICC. Lintik na yan. Baka mabalitaan na lang natin. May warrant of arrest na naman si BP Sara sa ICC na. Talagang wala na talagang katarungan dito. Okay. Sabi po ni Panelo, napatunayan ba ni Chis Escudero? Kasi ang sinasabi, ito raw dokumento na to, ito raw yung bahagi, yung binasa po ay bahagi ng dokumento ni Las Cañas doon sa ICC. Thank you very much kay Belen na nagbigay po ng pangkaping $199. Maraming salamat. Gawin na muna natin tong moderator si Belen. Yan, thank you po. Okay. Una, paano ang tanong niya, paano mo malalaman na that paper is the exact reproduction of the affidavit in the ICC? Hindi nga napatunayan. Okay. That's not an excuse to allow irregularities in the proceeding. Bakit po irregular? Bakit po naging irregular yan? Dahil, una, itong papel na to na pinag-uusapan natin
ay hindi po notaryado at wala rin pong pirma ni Las Cañas. Oh, saan ka nakakita? At si Matibag po, hindi naman po siya si Las Cañas. Tandaan nyo, mayroon pong tumistigo sa Senado, nagngangalang Gutesa. Siya po ang parte po nung pagde-deliver ng maleta. Di ba? Siya po ay nagde-deliver. Siya po yung nanumpa sa Senado. Pero kinwestiyon pa rin ng magaling na BRC chairman at that time na si Panfilo Lacson. Dahil ang sinasabi niya, nanumpa na sa harap ni Lacson, ha? Ako'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan sa harap ni Lacson. Pero nahanapan pa nila ng butas yun. Hindi po nila nahanapan ng butas na nagsisinungaling. Nahanapan nila ng butas na yung pineke daw yung notaryo. Kita nyo na? Yung tao na yung saksi mismo. Oh, ano po yung paulit-ulit nating naintindihan dyan? Ang naunawaan po natin, dito po, maski yung naunang sa... Actually, si Lacson yung dapat kumikibo. Kasi si Gutesa nga na siya na mismo yung testigo. Eto po si Matibag, hindi po siya si Las Cañas. Ang pinabasa sa kanya ni Luis Tro, testimonya ni Las Cañas sa ICC. Walang notaryo, walang pirma. Kaya ito po ay isang scrap of paper lang ayon kay Panelo at ayon din po sa defense. Pero ang tanong, bakit pinayagan ito ni Chis Escudero? Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.